So, ito na po ang ikalawang episode ng video series natin tungkol sa common terms at acronyms na makikita natin kapag nagre-research tayo tungkol sa solar power system. At sa episode na ito ay tatalakayin natin ang mga terms at acronyms sa part ng solar panel. Pero bago tayo magsimula ay shout out muna sa inyong lahat na mga subscribers ng channel na ito at lalong-lalo na sa mga bagong subscribers natin. Welcome po sa Toolbox Channel. So, ihanda mo na ang ballpen at papel para maisulat mo ang mga importanteng detalye sa discussion natin. So, ito na at simulan na natin. Una sa listahan natin ay itong PV. PV or photovoltaic. So, itong photovoltaic ay ang bagay o mga materyales na nagko-convert ng liwanag o sikat ng araw into electrical energy o yung tinatawag nating kuryente na gaya ng ating mga solar panels. Kaya ang mga solar panels ay minsan tinatawag ding PV panels o PV modules. Ikalawa ay ang Pmax o maximum power. So, ito yung pinakamataas na power na kayang i-harvest ng solar panel mo. Ito din yung makikita mong power rating ng solar panel mo. VMP o voltage at maximum power. So itong VMP ay ang voltahe kapag nasa maximum power o maximum harvest ang solar panel mo. Itong VMP din ang ginagamit na value ng voltage kapag nagko-compute ng solar harvest. VOC o open circuit voltage. Itong VOC ang makukuha mong voltahe kapag nagtetest ka ng bagong bili na solar panel. Mas mataas ang value nito kaysa sa VMP na binanggit ko kanina. At itong VOC naman ang ginagamit na value sa computation ng solar power system protection gaya ng solar wire at solar circuit breaker at hindi yung VMP. Ulitin ko po, hindi VMP ang gagamiting basehan sa computation ng breaker at wire. IMP o current at maximum power. So, itong IMP ang kuryente kapag nasa maximum power o maximum harvest ang solar panel mo. Itong IMP din ang ginagamit na value ng current kapag nagko-compute ng solar harvest. ISC o short circuit current. Itong ISC naman ang makukuha mong current value kapag nagtetest ka ng bagong bili na solar panel. Mas mataas ang value nitong ISC kaysa sa IMP. At itong ISC naman ang ginagamit na value sa computation ng system protection gaya ng solar wire at solar circuit breakers at hindi yung IMP. SH o sun hours. Ito yung tumutukoy sa ilang oras ang harvest ng o ilang oras ang pag-harvest ng energy ng ating mga solar panels sa loob ng isang araw. Ginagamit ang value nito upang makuha ang kakailanganing solar panel o laki ng solar panel para sa na-compute na laki ng battery. Halimbawa, kung ang battery mo ay may 50 Ah o 600 Wh, ang kakailanganin mong solar panel ay 171 watts. Kung gagamitan mo ng sun hours na value na 3.5 hours. At 150 na panel naman kung 4 hours ang gagamiting sun hours. Kadalasan nasa 3.5 hours to 5 hours ang ginagamit na value nito. Pero
para sa akin, ang 3.5 ang pinaka-safe na value. MC4 o multi-contact with 4mm diameter contact pins. So, ito yung mga connector na ginagamit sa solar panels para maidugtong sa wire nang hindi na kailangang ihinang o splice ang mga wires na gaya nito. Pwede din itong gamitin na pang-connect sa ibang mga solar equipments gaya ng inverters at mga distribution box. String. Ang string ay tumutukoy sa solar panels na naka-series na gaya nito. Array. Ang array naman ay tumutukoy sa pinarallel na naka-string na solar panels na gaya nito. Tilt. So, ang tilt ay yung term na tinutukoy sa angle ng inclination ng ating mga solar panels. Kailangan nating malaman ito para ma-maximize ang harvest ng solar panel kahit naka-steady lang siya sa buong taon. Dito sa Pilipinas, ang kadalasang ginagamit na tilt ay 10 to 40 degrees at ito ay nakaharap or facing south. Blocking diode. Ito ay klase ng diode sa solar panel natin na pumipigil sa pagbalik ng kuryente mula sa charge controller papuntang solar panel. Bypass diode. Ito naman ang diode sa solar panel na nagbabypass kung may cells ng solar panel ang nalililiman. Binabypass ang mga cells na naliliman upang hindi nito hihilahin ang harvest ng mga cells na hindi naliliman. So, ang mga iyan ay ilan lamang sa pinaka-common na terms at acronyms na makikita mo sa solar panels ng ating solar power system. At yan din ang mga kadalasang mababasa mo sa mga post sa social media na may kinalaman sa solar panel topics. So, sa next episode ay sa part ng solar charge controller naman tayo. So, hanggang dito na lang. Paki-like at share naman po nitong video para marami pa tayong matulungang interesado din sa pagsosolar. Salamat po at keep safe po palagi.